Praise God. Salamat muli. Isang malakas na palakpakan sa ating Panginoon. Salamat sa Panginoon, ano? Ang ba dapat ko sabihin? Good morning po, Pastor Val, Pastor Alibi, sa mga nanonood po ng aming live streaming. Salamat po. Sa umaga po na ito, ano? Alam natin kung nalalaman ng Panginoon ang bawat buhay na pinagdadaanan natin ngayon. Ano po? Ang gaganda ng pugi, no? Araw ng linggo ngayon. So dapat lagi tayong maging masaya. Ano man ang ating kalagayan sa buhay. Ano man mayroon tayo sa ngayon. Kung wala, salamat pa rin kay Lord. Bakit? May pangako po ang ating Panginoon sa mga nagtitiwala. So ngayong umaga po, no, natatandaan po ba natin ang sermon last Sunday? Magtatanong tayo. At sa nakatanda, sa nakaalala, hindi yung tema, ha? Kasi yung tema, ang tema po ay iba yung tema at iba yung lesson. Iba po yung topic. Main lesson lang po. Mayroong naman. Una po, tika lang po, sa mga youth muna, ha? Sa mga youth. Sige po sino po nakakatanda. Sige po, sa mga youth muna. Mga youth muna po. Sa iyo, sino nakakaalala ang sermon last Sunday? Tingnan natin. At sunod, adults naman. Sa mga yun muna, sa yun muna po. Ano yun? Sige, na sino nakakaalala sa sermon ni Pastora Eugene? Ang ating problema, sige po, sige. Yun. Laban sa isipan. Laban? Sa isipan. Yes po, yun po yung title. Ang title po niya, Panalo sa labanan ng negatibong isipan. Yan po yung title. Ang ating pong tema ay, ang team po natin, ang sabi po dito, sino mga asan is, may reward po yun sa sige ano? May already tagumpay ng simula sa isip. Pagpanalo sa labanan, negatibong pag-iisip. Oo, salamat sa Panginoon. Nag-take, no? Second Corinto. Ikalawang Korinto, sabi doon. 10 ba? 3:5. Yes po, yun po yung kanyang text. So yung mensahe ko noon, pagtatagumpay daw ng labanan sa isipan. At ang lesson po doon ay, ang sabi doon, ang pagtatagumpay noon, pinapalitan yung mga negatibong kaisipan ng katotohanan tungkol sa Diyos. Yan po yung sermon last Sunday, ano po? At ang ating pong tema, ang tema po dyan ay victory begins in the mind. Labanan po. Sa totoo lang po, marami tayong isipin ngayon. Marami po tayong bagay na iniisip. Sa umaga pa lang, marami ka na iniisip, ano ba ang pagkain? Ano ba ang lulutuin? Ang problema kung may lulutuin, saan kaya ako bibili ng pagbili ng pagkulang ng pagkain? So, isa sa maliit na isipin, pero maliit pong problema ng isang pamilya, lalo na po sa mga pinapapos. Tama? Hindi po lahat ay sagana ang isang pamilya sa pangangailangan. Pero, hindi po kami naiwas sa inyo. Yun lang po. Kami po, ganun din. Kaya, isa po sa mga bagay kung bakit ako nai-encourage, itong sermon na ito, ang tema po na yan, kung bakit ako napapaisip kung si Pastor pala ay ganoon din. Alam niyo na, kung kayo ay wala rin kami. Kung wala kayo, wala rin ako. Anong ibig sabihin? Kung ano ang meron sa inyo, kung meron man, sobra-sobra, salamat sa Panginoon. Kung tayo wala, hingi tayo sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang bahalang maghanap ng resources kung paano natin o paano tayo magkakaroon nito. So, napakagandang pag-usapan natin, kung nung linggo,
ang labanan ay sa negatibo, no? Negatibong isipan, papalitan natin. Ngayon po, ang ating pong title, pakilagay po, ayan na po pala, nakalagay na. Si Jesus, ang nagpapagaling ng isipan, puso at buhay. Ayan po. Pangunahin layunin po upang maunawaan ng mga mananampalataya na ang mga laban sa isip at damdamin ay totoo. Marami pong labanan ngayon. Halimbawa po, magbigay ng halimbawa. Nagkaalibahan na naman kasi hindi kayo nalista. Masama ang loob nyo. Huwag kang sumama ang loob. 10 kilos na yan. Nakatay na. Sabi ni Bishop Rafi, nakatay pala. So, pag-alala iba, kung hindi man kayo napasama, sa ibang paraan naman kayo magkakaroon. Amen? Paghabakan natin yon. Una, dahil kay Lord tayo naglilingkod, nagtatrabaho kay Lord, si Lord ang magbibigay sa atin ng pagpapala. Sa anumang paraan o anumang dahilan niya, o anumang purpose o kung anuman, sa anumang kapamaraan ng Diyos, kailangan natin paghawakan kasi wala naman tayong magagawa. Alam mo, magkaklaro tayo. Lord, wala kaming bigas. Di ba? Pero, di mo alam, mayroong ginamit si Lord, binigyan ka. So, may mga unexpected blessing po ng mga ganoon. Kaya titignan po natin, ang sabi dyan, maunawaan ng mga mananampalataya na ang mga laban sa isip at damdamin ay totoo. Ngunit, kay Jesucristo ay may pag-asa, kagalingan, kapayapaan, pagpapanumbalik at ganap na, anong kasukarutong nun? Ganap na tagumpay. Hindi kasutong po yan. Meron siyang ganap na pagtatagumpay kay Kristo. So, kailangan lang natin, sa totoo lang, minsan nakakapagtampo naman nga, lalo na kung hindi napasama. Pero, salamat kay Lord. Siguro, mas deserve na makatanggap yun. At iba naman yung plano ni Lord para sa atin. Iba naman yung plano na ibibigay ni Lord sa iyo. Baka mas higit. Pastora, yung reward nyo po, yung gift nyo po. Baka kalimutan ka na. Sino yung nakasagot kanina? Ayan, dalawa. Hindi kayo mawawala, huwag kayo mag-alala. Sabi ng kamitin nyo, diba na? Huwag kang mag-alala at hindi kayo mawawala. Hindi kayo magkakaroon. Hindi kayo mawawala. Meron po yan, meron. Kasi ang sabi ng malinaw, ganap na magtatagumpay. Hindi man natin inaasahan, iba kasi ang plano ng Diyos kaysa sa plano ng mga tao. Iba yung hinihingan. Sa totoo lang po, ang ating emosyon, halimbawa sa magkakapatid sa isang pamilya, nagkaantihan. Lamang si kuya o kay si ate. Aba, masama sa ito yun. Bakit si kuya lamang? Magkakapatid lang naman tayo, dapat ate-ate. Meron ganon. Kaya minsan, kaya nga sinasabi dyan, upang maunawaan ng mga mananampalataya na ang mga laban sa isip at damdamin ay totoo. Damdamin, emosyon po yan sa atin, sa loob natin yan. Tuloy po kayo, mga kapatid, problema yan para mapasama kayo sa sisamunan. Ayan, kahit busy sila, nandyan sila. Ang sabi dyan, pagpapanumbalik at ganap na tagumpay. At ang aming context, pwede po ba tayong tumayo? Basahin natin ng sabay-sabay yan. Sige po. In 3, 2, 1. Sinugo o ang puso. Yan sila ng putong balik na ako. Langis ng kagalahan sa halip na pagluluksa. At damit ng papuri sa halip sa Espiritu ng kabigatan. Tayo ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, nagpapasalamat kami ng Panginoon sa pagkakataon na ito. Hindi aksidente, Panginoon, na kami ay nandito, kundi Ikaw, Panginoon, ang nagdadala at Ikaw ang naglalaan ng bawat buhay upang makapakinig ng iyong mensahe. Salamat nga po, Panginoon, sa umaga na ito. Nawa, ang iyong mensahe ay tunay na mapagpala ang bawat isa at nawa, Panginoon, maging kalakasan ito bilang iyong mga ipinangako. Aming Diyos, salamat at nawa ang mga kapatid namin na wala pa ngayon ay Ikaw, O Diyos, ang mag-ingat at tunay na mapagpala sila, Panginoon. At nawa ang bawat isa kayo na nandito, Lord,
anuman ang kanilang mga dalangin, anuman ang kanilang alalahanin, ito po iyong binigyan niya ng solusyon. Ikaw ang nagbigay ng Panginoon ng pagpapala at nawa, Panginoon, maging kagamit-gamit ang bawat isa sa mensahe ito. Salamat po, Diyos. Tinataas ka namin sa aming kalagitnaan at ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, makakapuna po. Good morning. Good morning. Busy daw kayo. Busy daw sila. So, salamat sa Panginoon, no? Kasi yung mga pagkakataon na ganito, nawa maglaan tayo palagi. Ang Panginoon, lagi tayong nire-remind, lagi tayong pinapaalalahanan na sa hirap ng buhay ngayon, sa hirap ng ginagalawa nating mundo, hindi natin alam kung ano yung mga positibo na dapat natin isipin. Sa totoo lang, nakakapamina ko to, di ba? Pagdating ng mga nangangating, kung maliit lang ang mga kinikita natin, ano po, pagdating ng mga bills, lalo na sa Meral po, nakakalo mo, no? Kasi pang budget mo na, doon pa mapupunta sa kanila. Sino hindi? Lahat halos napakamahal. Ang mahal ng mga bilihin ngayon. Yung dati, ang sa akin ay 35 lang per kilo, ngayon ay 65 na tama, or 70 kilos. Sinong bumibig ang sa akin dito? Yung sapa po yun, ha? Sapa. Yung dati, ano lang, 35 to 40 kilo. 65 na nga po. So medyo mataas na siya. Ano man ngayon ang mga nararanasan natin ngayon, dahil nga yung mga sweldo ng tao, yung sa may trabaho, no? Ang NCR ay pintumas, pero ang ewan ko dito sa atin sa Cavite, pero hindi pa lahat. So kinatapos ng karamihan. So magpasalamat sa Panginoon yung sobra-sobra yung kanilang kung anong meron sa budget nila. Kasi sa totoo lang, ang epekto nito sa pangkalahatan. Kaya kawawa po talaga yung mga medyo mabababa ang sahod. May mga nagtatrabaho, nagtatsaga sila. 8 hours, 500, o 8 hours, 400. Meron pang ganon. Meron pang 10 hours, no? So, ang pinangako ng Diyos bilang isang mga Kristiyano, kailangan natin magtsaga, kailangan natin magtiis. Sa totoo lang, may isang kapatid na sinishare na kanina, kaya napag-agaw po, 7:30 yata nang papunta na ako dito sa Rally Matong Church. Kung pagdadaan sana ako din sa aking kapatid, kung kumusta ito, naharap ko sa may tindahan. So, nag-share ako, nagtatanong siya. Ang mga tanong ngayon kahit sa mga ibang sipag-sipta. Bakit daw, ang tanong ito, bakit daw ang mga nangunguna ngayon sa government, o lahat ng mga sabi natin, yung mga nagiging sakin sa pera, sa kapangyarihan, ay patuloy na yumayaman. Bakit hindi sila pinaparusahan ng Diyos? So, sa awa po ng Panginoon, nagtagal po ako ng may kapalos. Ako din ako ng isang oras, kakapaliwanag sa Kanya. So, nawa, we pray na siya ay touch ng Lord. Kasi, hindi lang siya nag-isip ng ganun, kahit akong tanongin. Kung ano, bakit hinahayaan mo na sila mapagsamantalahan yung mga mahihina? Diba, no? Tayo, yung mga gumagawa ng mabuti, yung gumagawa ng parehas, halos kinukulang. Samantalang sila, yumayaman ang yumayaman. So, hindi na natin problema yun kasi bahala naman si Lord. Ang sabi ko sa Kanya, ano man ang ginagawa natin sa buhay, gumawa tayo ng mabuti, gumawa tayo ng masama, may reward. Manlamang ka ng kapwa sa hindi, laging paresin po yan may reward. Bakit? Nakikita ng Diyos, kaya lang hindi agad-agad. Sabi ko sa Kanya, malinaw ang sabi ng Bible, na i-share ko sa inyo. Sabi doon sa Awit chapter 33, verse 10-14, ang sabi doon, minamasdan ng Diyos ang lahat ng tao. Doon sa Kanyang rukrukan. Kung minamasdan ng Diyos ang lahat ng tao, nakikita niya kung anong ginagawa ng lahat. So kung ano ang ginagawa natin, at kung mayroong ginagawang mali at kung may ginagawang mabuti, both side po siya, meron po siyang reward. Kaya yun, tagal ako sa kakapaliwanag sa Kanya. Ganun pa man, sabi ko, ang pinakamahalaga sa ngayon, ang paalala po ng mga tagapangaral, ng mga apostol, mag-iisip-isas, magtiis. Kailangan maging matatag tayo hanggang wakas. Amen? So kung sino yung nagtitiis hanggang wakas, yan yung magkakaroon ng reward. Halimbawa tayo, nahirapan.
dahil sa kahirapan, nakaisip tayo kung ng hindi maganda. So, tayo rin naman ang tayo ay may pananagutan din sa Panginoon. So, tingnan natin. Ang sabi ka, sinugo ni ako, pakibalik mo na. Sinugo ni ako upang pagalingin ang mga bagbakang puso. Upang bigyan sila ng putok sa halip na abo. Yung abo po ay simbolos po yan ng ayuno. Suffering po yan. Magdadala ang ating langis ng kagalakan sa halip na pagluluksa at damit ng papuri sa halip na espiritu ng kabigatan. So, isa po yan sa aral yan po dyan kay Isaias, kay Propeta Isaias. Maraming Kristiyano po, next slide po, maraming Kristiyano ang nakangiti sa labas ngunit umiiyak sa loob. Maaaring mapapaisip kayo, yes po. Maaaring ang katabi mo ngayon, nakangiti siya, pero may problema pala. Maaaring nakikita mo, okay lang siya, masaya siya, pero may problema. Hindi natin alam ang mga nararanasan ng bawat isa. Tama? Iyan, totoo po yan sa ngayon, realidad po ng buhay yan. Yung katabi mo ngayon, tingnan mo kung ano ang kalagayan, ano ba ang hitsura niya. Maaaring nakangiti sa labas, ngunit umiiyak sa kanyang loob. Marami ang umaawit, tuwing linggo, ngunit tahimik na nakikipaglaban sa takot, pag-aalala, depresyon, guilt, trauma at kawalan ng pag-asa. Kahit Kristiyano ka na, hindi tayo ligtas dyan. Maaari ang inyong pastor, maaari. Hindi ninyo alam, hindi natin alam ang bawat isa. Pero ang Diyos alam niya. Kaya yung binasa natin sa Isaias, ito ay isang pangako na sa halip na magdurusa tayo, may pinangako siya na sa halip na kalungkutan, bibigyan niya tayo ng kasayaan. Kaya nga, sabi ka, si Jesus ang nagpapagaling ng isipan at puso ng tao. Tingnan natin, no? Dapat natin itong pakaisipin ang bawat isa. Kung may mga kaibigan kayo dito, kaibigan, kung marinig niyo makasama, pero pagdating sa loob ng bahay nila, hindi naman ninyo alam kung anong kalagayan niya. Hindi natin sila kilala, hindi natin alam. So napakalaga po na nakukumusta natin ang ating mga kapatid bilang kapatid kay Kristo. Ako po, hindi ko na po kayo may ikutan. Kaya challenge ko po sa inyo, yung mga malapit sa kanilang bahay, na halimbawa sa gym, yung magkakalapit, kayo po ang magpupumustahan dahil hindi ko po kayo maikutan lahat. Hindi po namin may maikutan ni Pastora. Pero yung mga dito naman, maikutan naman. Yan po ang isa sa challenge ko sa akin. Kailangan pumustahin, alamin. Para ma-comfort man lang natin sila. Sila ba ay nahihirapan? Sila ba may problema? Pinagdadaanan pa? Emotionally. So napakalaga po noon. Ang isang kapatid, no, napunta mo sa bahay niya, kahit wala kang ipakain dyan, makumusta lang, magkwentuhan kayo. Pero ang totoo, mag-marriage lang, nagiging masaya na. Tama, nanay? Marriage lang, masaya na eh. Pero mas masarap kung may kape-kape. Lalo na kung coke. Uy, maadik sa coke. Maadik sa coke. Kunti-kunti na lang kasi mataas ang sugar. So napakalaga po na makumusta ang bawat isa kasi hindi natin alam ang pinagdadaanan. Si Brother Ross, kumusta ka kapatid? Okay naman ha? Ayan. Totoo po, ang bawat isa sa atin, hindi natin nakikita. Kaya napakalaga po niyan. Lagi yan po, tina-challenge ko sa inyo, kumusta? Kumustahin natin ang ating mga kapatid. Kung maaari po may tayo, puntahan natin, magpintuhan tayo. Ano po? Sabi dyan, ang sabi, pag-next po, ang mabuting balita ay ito. Hindi dumating si Jesus para lamang patawarin ang ating mga kasalanan. Dumating siya, sabi dyan, upang pagalingin ang ating puso, baguhin ang ating isip, at ibalik ang ating buhay. Ito po yung, sa binasa natin kay Isaias, mapapansin po natin doon, kasi sa sobrang hirap ng pinagdaanan ng mga Israelita, nakita ng Diyos kung gaano ang kanilang pagdadalamati at paghihirap. Kaya sabi ka, muling ibalik.
Pagalingin ang puso, bagay ng ating isip, at ibalik ang dating buhay. Hindi hadlang ang sugat mo para gamitin ka ng Diyos. Ang Diyos ay nalubasa sa pagpapanumbalik ng mga wasak na buhay. Iyon po ang layunin, kung mapapansin niyo po, no, sa aklat po ni Lucas. Kung babasahin niyo po yung aklat ni Lucas, ang pagkakasulat doon, laging pumapabor yung salita ng Panginoon sa lahat ng mga nahihirapan, sa lahat ng naapi, sa lahat ng mahihirap. Sa ibang gospel, yung kay Lucas 1, niyo po, lagi pong pumapabor sa mga naghihirap o nahihirapan sa buhay, lalo na po yung mga naaapi. Kasi ang sabi ni Lucas, mas mahal ng Diyos yung mga mapagpakumbaba kahit na sila ay hirap sa buhay. Kahit ang kalagayan nila ay abang-abang. Mas gusto nila. At hindi lang yun. Yung mga palo. So kung titingnan po natin yan, alam ng Diyos ang pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya naman ang ating Panginoon, sabi ng dalubhasa, perfect. Kapag pinangako niya, matuto lang tayong ipagkatiwala yung ating sarili sa Panginoon. Ibigay natin yung mga kinakaharap natin ng pagsubok. Kaya lang, tayo mismo ay direktang makikipag-usap sa Panginoon. Between you and God. Kailangan mong manalangin. Prayer. Lord, nahihirapan ako. Lord, wala kaming bigas. Lord, wala kaming pera. Lord, wala akong trabaho. Pero kailangan din natin kumilos. Tama, hindi naman nananalangin ka lang ng ng bahay. Tandaan natin ang Mateo, chapter 2, kumato, at ikaw pagbubuksan. Humingi, at ikaw ay bibigyan. Maghanap, at ikaw ay makakatakbo. Malinaw po ang paalala po ng Biblia na kailangan din natin kumilos. Sa pananalangin na lang kung nakamukul tayo, di naman tayo lumanapit sa Panginoon, wala rin po tayong matatanggap. Ang sabi niya, dalubasak sa pagpapanumbalik ng mga wasak na buhay. Ito, wasak. Sabi kahapon sa testimony, durog eh. Sino ba yung sabi? Durog na durog talaga. Ang Kristiyano, talaga yun po ang purpose ng Diyos. Kailangan madurog tayo. Mamatay yung tayo physically para lamang makakilos, makagalaw ang ating Panginoon sa ating buhay. Hanggat hindi nadudurog. Anong ibig sabihin ng durog na durog? Ang ating pride, ang ating makasariling ninanais, hinahangat. Kailangan mamatay yan, madurog yan. Para saan? Para magamit tayo ng Panginoon. Amen? Doon lamang po mag-uumpisang makagalaw sa buhay natin ng Diyos kapag tayo ay turog na. Ibig sabihin, wala na tayong pride, wala na tayong ni isa kundi ang ating Diyos lang. Yun po ang gusto ng Diyos, na wala tayong kakayanan sa sarili kundi nakasandal tayo sa Kanya. Amen? So palagpakan natin ang ating mga sarili. Kasi, gagamitin tayo ng Lord. Amen? O, sige, gagamitin ng Lord, mag-share tayo ngayon ng kabutihan niya sa ating mga kaibigan. Alam nga, wala tayong mga kaibigan. Di ba no? Mga yun, mga kaibigan. May mga kaibigan kayo. Sa mga tatay. Meron no? Si Brother Tors, maraming kaibigan. Marami. Oo nga. Maraming kaibigan dyan. Yung mga tatay dito, at mga nanay din. Pati yung mga dalaga, syempre. Kailangan, ang challenge natin, kailangan natin silang share ang bahaginan. Kung hindi man tayo makapag-share, patutulang sa buhay. Sa totoo lang, hindi naman natin kailangan kagusapuin ng Biblia. Yung testimony natin sa kaibigan, kapitbahay natin na ako ay pinako ni Lord, ang kabutihan ni Lord. At nagbabago, nakikita nila ang nagbabago ng buhay. Maging sila, curious sila. Bakit kaya si kapatid ganito na? Bakit kaya yan nakipay ng pinay ganyan na? Wala naman trabaho. Lagi silang masaya. Lagi silang, parang wala silang problema. Alam mo bakit? Kasi minsan, yung patutunay sa buhay natin, yun ang nakikita nila. Samantalang kami, dati kasi may nagtanong sa akin, napakayaman kaibigan lang namin. Nasa kanila lang lahat, milyonaryo. Siyempre, nasa kanila ang lahat ng bagay. Pero may kulang. Hindi sila masaya. Isa lang sinabi ko sa kanya, lapit sa Panginoon. Kaya lang, mahirap pong tanggapin ng 1 milyon, tuturuan ka ng wala ka naman na-achieve sa buhay ko. Wala ka naman tapos tuturuan mo ko. Hindi po iyon
tungkol sa pera o sa kayamanan. Hindi po yan tungkol sa sarili mong galing, kundi tungkol sa iyon sa kung paano tayo binago at ginamit ng Panginoon at kung paano siya kumilos sa ating buhay. Hindi po tungkol yan. Sa totoo lang, marami pong mga profesional. Marami pong mayayaman. Hindi tayo sa kanila nagat, hindi natin sila dinadyas. Kundi hindi nila alam kung paano mapupunuan yung kakulangan sa kanilang buhay. At yun ang trabaho natin, ang i-share. Sa totoo lang, kahit walang pera, kapag mananampalataya ka at titiwala ka sa Panginoon, masaya ang buhay. Amen. Kasi, ano man ang kalagayan natin ngayon, alam din ng Diyos yan. Alam na at nakikita niya. So may mga pagkakataon lamang po, no, na kailangan lang natin isuko or isolinder ang ating buhay sa Kanya. Para makagawa ang Diyos. At sabi nga, ang Diyos ay nalubasa sa pagpapanumbalik ng mga wasak na buhay. Pero makakagalaw lang siya kung i-totally isolinder, ilalapit natin sa Kanya. Unang points po natin dyan, next slide please. Ebo. Ang sabi dyan, totoo ang laban sa isip at damdamin. Hindi po yan baliwala, hindi po bero ang pinagdadaanan natin. Bawat isa sa atin. Ang sabi ng Kalawang Korinto chapter 10 verse 35, yan po yung text, last Sunday, kinuha ko pa rin siya. Ang sabi ka, ang pinakamatinding labanan ay hindi palaging nasa paligid natin. Madalas ito ay nasa ating isipan. Ang kaaway ay nagtatanim ng takot, pag-aalinlangan, pagkakasala, galit, pagkapuot, kawalan ng pag-asa. Kapag ang isip ay natalo, madaling sumuko ang tao. Ngunit ang Diyos ay may kapangyarihan, dibain ang bawat puta ng pag-iisip. Mababasa po natin yan dyan sa chapter 10, verse 3-5. So, iyan po ang nakapaloob dyan sa verses na yan. Ang ating isipan, ang diablo, ang sabi po sa Biblia, naparito siya para magnakaw, mangwasak, at pumatay. Pero sabi ni Pablo, ang labanan sa isip. Ang sabi dyan, may kapangyarihan ang salita ng Diyos nagibain ang bawat puta ng maling pag-iisip. Ang sabi sa ibang saling, binibihan. Ang totoo po sa ating isipan, yung mga doubt, magdadoubt tayo, hindi po yan nawawala sa atin kahit Kristiyano na tayo, kahit matatagal na po tayo Kristiyano. Ano po? Hindi nawawala yan. Yung alala tayo. Sinong hindi nag-aalala dito? Taas ang kamay. So, lahat tayo minsan may pagkakataon na gano'n. Hindi naiiwasan yan. Kaya sabi ni Pablo, malinaw po dyan, na kailangan nakadepende tayo sa Panginoong Hesus. Kasi ang Panginoong Hesus, through the Word of God, sa Biblia, sa pamamagitan niya, may kapangyarihan niyan upang ibain ang mga maling kaisipan, yung naglalagay sa ating isipan, para hindi tayo makasunod, hindi tayo magtiwala sa Diyos. Kasi ang diablo, ang tinatanim niya ay takot. Bakit tayo natatakot? Sa totoo lang po, maraming takot ngayon. Takot magutom, takot maputulan ng kuryente. Ang hirap matulog pag walang kuryente. Lalo pag hindi ka nakabayad. Sino hindi natatakot? Lalo kung maraming trabaho, umasa lang kayo sa inyong, may pinatatakot. Siyempre, talagang kailangan natin yun. Maputulan ka ng kuryente, ng tubig, wala nang magpaligo sa init ng panahon ngayon. Yung pag-aalinlangan lang, yan ang nilalagay sa saksak sa ating isipan para hindi tayo magtiwala sa Panginoon. Ako, lagi ko pong sinasabi ito, ako kay Lord ako naglilingkod. Bahala si Lord magpasahod sa akin. Siya bahala mag-provide ng pangangailangan ko. Sabi ng ibang pastor, sabi po ng iba, ang totoo daw po, ng community service, kailangan mag-involve tayo sa komunidad. Sa LGU, tama. Ang isang simbahan, dapat talaga involved siya sa community service. Anong ibig sabihin nun? Hindi yung tungkol lang sa paglilinis, pagwawalis. Kasi pag may nagwalis dyan, kasama sa tupad yun. Biro na. Hindi, kailangan hindi yung tungkol sa pagwawalis o paglilinis lang, community service. Ang ibig sabihin niya, isang pastor na yun,
Kailangan involved tayo sa lahat ng gawain kasi sa ating komunidad, marami pong nangangailangan. Halimbawa po, ang school, anti-bullying. Sino gusto mag-volunteer dito as magturo sa school? Sino gusto mag-volunteer? Dito sa atin, sa ating school, mga magtuturo ng moral values. Campus ministry po yan. Partner po tayo ni DepEd. Magtuturo. So ako po hindi ko na po kaya yun. Pag gumawa pa ako ng slot para doon sa school. Tuwing Lunes, magtuturo. May duty po ako ng Lunes sa Uni Hospital. Pag Miyerkules po, nasa siya na po, magtuturo ako. Tapos buha pa po ako sa school. Nawa, dito sa KOTC Church, meron dito mga volunteer magturo. Magiging teacher siya sa school. Pero moral values, ano po ng SPIC yan? Partner po ng DepEd. Bakit ka mo? Kasi marami pong estudyante ngayon ang nangangailangan po talaga ng gabay. Kasi karamihan po hindi na po nagagabayan ng mga magulang. Yung iba naman, nagagabayan ng magulang, kaya lang minsan matitigas talaga ang ulo nila, pero kailangan nilang makapakinig ng salita ng Panginoon. Kaya nga po moral values. Kasi ang salita ng Panginoon, once na napakinggan nila, hindi po yan basta masasayang. Kahit hindi nila yan sundin, hindi po yan basta masasayang. Kapag may mga nangyaring hindi maganda sa buhay, sakalang nila maalala tama mo na sinasabi ng salita ng Diyos na kailangan magpailalim tayo at sumunod tayo. So napakalaga po ng pagkikisa sa community service po ng komunidad. Ang KOTC po, palakpakan natin ang KOTC, yung kasali po tayo. Ang mga kasali po natin yung kasali po tayo. Dati marami kami. Pastor Rajin, dati kasama yan ngayon, hindi siya nakukuha ngayon. Pastor Pan, dati sa sipag, nagtuturo po yan sa school. Pero ako po ngayon, hindi ko kayo ikot ang ganun kasi mas masyado po marami po tayo ginagawa ngayon. Kailangan din natin ng kunting pahinga. Pero kung meron po mag-volunteers dito para maging teacher, isisilip natin sa kanila. May training po yun. Magtuturo nga lang sa elementary school at sa high school. Kailangan po, nangangailangan sila. Pero yung willing talaga, kailangan mo magturo. Ikaw ang magiging teacher doon. Habang nagtuturo ka, si teacher din nandito. Parang ganun po sa KKDT natin. No? Ang DOH Calvarzon, KKDT. Nung nagturo, nag-training sa amin, habang nagtuturo kami, nandun din sila, kasama sila sa tuturuan. Parang hirap, no? So, nandun yung nervyos, nandun yung takot, nandun, pero hindi ko. Kasi, yung training ngayon, magkalahati. Kalahating spiritual at kalahating sekular. Yung talagang para doon sa buhay nila. So, ang QTC po ay partner nun. Ano ang kaugnayan nito sa mga sa ating nasasabi ngayon? Ano po? Kasi, sa panahon ngayon, totoo pong mahirap yung mga napapabalita sa TV sa mga school na may pinatay, may mga sinaksak, may mga bullying, may mga kung ano ba. Nakaranasan ng mga bata, kailangan nila ng tamang gabay. Kailangan mabago ang kanilang isipan, kailangan matuto sila, makilala nila ang Panginoon. Bakit? Kapag kilala nila, magkakaroon sila ng takot. So partner nila ang mga Christian ng mga teacher para magturo. Hindi na kinakaya nila. So yun po, ang labanan dito ay sa isip. Kailangan mawala yung takot, kailangan yung pag-aalinlangan ay mawala rin. At yung pagkakasala maiwasan. Yung galit kailangan mawala. Yung pagkapungot at yung kawalan ng pag-asa. Ang sabi yan. Pero, mangyayari yan kapag ang isip ang salihan. Kapag nangyari lang, sumusuko ang tao. Ngunit, ang salita ng Panginoon, ang sabi, may kapangyarihan, ibahin ang bawat kuta ng maling pag-iisip. Kailangan lang natin isurrender yan sa Panginoon. Kailangan natin mapakinggan, kailangan natin matuto. Makapagpatuloy tayo sa mga ganitong gawain. Isa lamang po yan sa isang dahilan kung bakit kailangan natin magpatuloy. Kailangan natin makinig, kailangan natin magbasa. Kasi ang totoo pong laban natin ay sa isip, hindi lamang po sa pamilya, lumalabas na po yan. Ngayon, sa mga school. Sa totoo lang po, ngayon dito sa atin, wala pong perfectong pamilya dito. Amen?
Pero may mga trabaho tayo na kailangan natin i-encourage din sila. Parang kagabi. Sa amin, nag-uusap-usap din kami at saka yung mga anak namin at may umiiyak din at siyempre, hindi perfect ang buhay. Lalo na kapag ang mga anak mo may kanya-kanyang desisyon. Pero kailangan nila pa rin ng guide ng mga magulang. Kasi isang maling desisyon ng buhay ay maaaring mauwi sa wala o maaaring magkamali sila at habang buhay na nila pagsisisihan nun. Pero kami nga dahil nga sa luwag din namin sa aming mga anak sa pamilya, nagkakaroon sila ng kalayaan ng desisyon. Ganun pa man, pinapabaya namin kay Lord. Prayer, huwag natin sila bibitawan sa panalangin. Ang bawat pamilya natin, bawat mga anak mahal sa buhay natin, lagi natin isama sa panalangin sa prayer kasi may kanya-kanyang pinagdadaanan niya na hindi ninyo nalalaman. Amen? Kahit asawa mo na yan, baka yung asawa mo. Lahat ba dito may asawa na? Kalabitin mo at katabi mo kung may asawa nga. Sabihin mo, kumusta ka? Sabihin mo sa asawa mo, kung ikaw sa una dyan asawa mo, yung wala nga, paalalahanan mo asawa mo, kumusta ito. Kasi totoo, bakit hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan kahit nakasama-sama mo sa bahay. Dahil ang totoong labanan ay nasa isip. Hindi mo napansin. Yung asawa mo na wala ng ipo. Wala na tahimik na. Bakit? Hindi mo alam ang pinagdadaanan. Mag-itig-itig lang sa'yo. Alamin natin. Kumustahin natin. Kumusta? Masakit ang tuhod. Sa totoo na kung masakit ang likod ko, kasi kagabi, di kami nagsabi dahil mainit. Butyon ay ang sakit ko rin ang ganito ko. So, isa lang yan sa mga sacrifice. Kasi dapat kami po nauwi sa tansa. At dahil linggo, sabat pa lang nauwi na kami dito, syempre matagal na. Ako na lang umuwi. At dito po kami natutulog. Ayan, ang ikalawang points natin, si Jesus ang dakila. Ang dakilang manggagamot ng sugatan puso. Tignan niyo po, no? Sabi sa Awit chapter, Awit, kapitulo, parang yung kasi, no? Chapter 147, verse 3, pinagagaling niya ang mga may pagpag na puso at tinatalian ang kanilang mga sugat. Ginagamot. Si Jesus, ang salida, ang dakilang manggagamot natin. Sa totoo lang, sa lahat ng may sakit, no? May mga may sakit na humihingi ng mga panalangin. Sa totoo lang, kahit hindi na sila humihingi ng panalangin, kung totoo sa puso nila yung paglapit sa Panginoon, sila mismo may kapangyarihan ang Diyos para pagalitin ka. Kaya lang, kailangan natin maniwala. Kailangan natin isuko ang sarili natin. Sa Biblia, marami pong karakter na ipinakita na may sakit. Sabi ni Jesus, sabi ng babaeng matagal nang tinudugo, 12, sabi niya, yung kanyang pananampalataya, no, napakalaki ng pananampalataya niya. Sabi ng Biblia, nagsisiksikan ang lahat ng tao, sa daming tao. Gusto nilang mapakinggan ang pangaral ni Jesus. Pero yung babae, ang sabi niya, hirap siyang makalapit. Mahawakan ko man lang sana ang laylayan ng kanyang damit. Siguradong gagaling ako. Sa mga nagbabasa po, maaari nabasa niyo yun. Nung nahawakan niya, kasi sabi ko, 12 taon ng pinudugo, bumalik agad siya. Kaya lang mga kapatid, isang paalala ito, si Jesus ang dakilang manggagamot ng sugatang puso. Pero kailangan natin maniwala o manampalataya na tayo ay gagaling. Amen? Kailangan natin ng pananampalataya. Ang sabi diyan, hindi lamang katawan ang pinagagaling ni Jesus. Pinagagaling din niya ang pusong nasaktan. Tingnan niyo po, hindi lamang po physical. Ang sabi diyan, pinagagaling din niya ang pusong nasaktan, isip na pagod, damdaming wasak emosyonal. O siya yung broken day o broken hearted. Yung iniwan ng jowa, wala naman wala naman dalaga dito, binata. Ikaw, sino? So, pag nangyayari po ang mga bagay na ito, wala naman ibang kakagamot niyan, ilapit kay Lord. Iiyak mo ka sa Panginoon. Sa mga mag-asawa, pag may nag-aaway, meron ba hindi nag-aaway? Patay ka kayo. Parang hindi kayo nag-aaway, no? Pati na raw. Pati na, kaya hindi na.
Sa totoo lang po, hindi yun naiiwasan. Pero, kapag ang sentro ng isang pamilya ay si Jesus, mabilis lang po tayo magkabatigan. At hindi po tinatalim sa puso. Kami noon, nang hindi pa kami Christian, pag nung nag-away kami, dumating sa time na lalayas pa yan eh. Lumayas, buksan ko ito. Lumpas, lumayas. Bumalik, binuksan ko rin dito. Bakit? Wala lang masahe. Apa, magkaroon yan eh. Noon ba yun, hindi kami kasi, hindi ko lang po yung nakaraan namin. Pero hanggang kami pa rin naman eh. Nagkakagalit din po. Pero ngayon hindi na ganon. Pag kami nagtatalo, minsan may magtatalo ng mag-asawa. Huwag na tayo magtalo. Bakit? Pag nagtalo tayo, magkasamaan tayo ng loob. Tayong dalawa lang naman dito, Ama. Sino kakausapin niya? Sino kakausapin ko? Eh kami dalawa lang magsasalo, tapos magkagalit kami. Alam ka naman, bawat sa loob, magkagalit hindi na gano'n. O, magalit sa akin. Hindi yung magagalit sa'yo. Gano'n ang usapan namin. Pag nagagalit ako, huwag kang magalit. Kahit galit ka sa akin, huwag kang magalit. Bakit? Dalawa lang tayo eh. Sino kakampi mo? Wala kang makakampi dito. Ako din, wala. Dalawa tayo. Eh tayo pa rin naman na mag-uusap. Kahit magkagalit tayo. Nakaluto ka na ba? Kumain ka na. Galit siyempre. Hindi. Pero hindi na ngayon. Kahit galit siya, ano tayo? Oh, sarap naman, di ba? Kahit nagagalit ka, sa isang mag-asawa, nasa pag-uusap na rin yun. Kasi ito ito, magbibigayan na po ang isang mag-asawa, lalo na po sa mga tumatanda. Ay, sorry po, sa mga nagkakaedad na. Sa mga nagkakaedad na, kasi wala naman po talagang ibang magdadamayan, kundi kayo, ang pamilya. Anak, mga magulang, sila pa rin ang magdadamayan. Kaya sabi ka, ang pusong nasasaktan, ang Diyos pa rin ang nagpapagaling niyan. Sa mag-asa-asawa, lagi pong sentro dapat si Kristo. Kasi pag hindi makapagtigmaan kayo ng matagal, ay magkasakitan kayo, nagtatanim kayo, kasi dumating sa pantay, magkasumbat-sumbatan pa. So hindi po yun magiging maganda. Bakit? Mga anak po tayo ng Diyos. Kapag anak ng Diyos, dapat nakadepende na tayo sa Kanya. Lord, sorry po. Sino dito ang mabilis humingi ng tawad sa Panginoon? Dapat lahat tayo. Kasi ang totoo, maaari kang mabigla pag ikaw nagagalit, emotionally, kaya nga ang labanan dito, isip at puso. Ang labanan sa isip. Kapag ang isip mo ay nasaktan, dinadamdam mo, tama? Kaya Lord, minsan, sa emosyon natin, mabilis tayo makapagsalita rin ng hindi maganda. Makapagbalik tayo ng hindi maganda. O, ikaw nga eh. Ganyan, hindi lang ito. O, ikaw nga ganyan. Huwag ganun, mga sumbata na. So, lalabas yung mga ganun na bagay na dapat hindi na pumapalik yung dating pagkatao. Kaya tingnan natin din, isip na pagod, pinapagaling din. Kapag napapagod tayo, dapat mapapalitan niya ng kapayapaan. Bakit? Si Jesus yung Prince of Peace. Kapayapaan siya. Prinsipe siya ng kapayapaan. Damdamin mo sa broken heart. Siya rin ang nagre-restore. Siya rin ang bumubuo muli. Kung dati, iniwan ka ng jowa, kasi lahat naman dito ay medyo may edad na, no? O yung nalang sa mga kabataan ngayon, bawal mag-boyfriend. Wag muna mag-boyfriend. Hindi naman kayo nililimatan, pero mag-ingat kayo sa makikipag-boyfriend na dapat hindi pa. Mga kabataan. Ilan ba kabataan natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang-pito yung nanay na yan, pang-pito yun. So, 6 na kabataan natin dito. Mga anak, isa ito sa paalala na kailangan maging maingat kayo. Kung gusto ninyo magkaroon ng boyfriend o partner sa buhay, tandaan natin itong isang bagay, ipag-pray natin kay Lord. Hindi pwedeng ang pugi kasi ang guwapo. Magkakamali ka doon. Kasi bakit sabi ng Biblia sa aklat ng Proverbs sa Kawikaan, lahat ng bagay na mamana sa magulang, pera, bahay, lupa. Pero ang mabuting may bahay, regalo ng Diyos yan. Amen. Pag-pray natin, kailangan yun. Para hindi tayo magkamali sa pagpili, hindi yung nakakita lang na maganda o pugi, sunggap agad para mauubusan na. Huwag ganoon. Kasi magkakamali ka doon. Paano kung yung nasunggaban mo? Sa madaling salita, ito po,
na pangit na salita, gusto ka lang tikman. After nun, iniwan ka. Ang mahirap, pag nagbunga. So, maging maingat mga kabataan, no? Sa mga yun, ito ay paalala, hindi mo kayo nagagalitan. Ito po ay paalala na kailangan ipag-pray sa Panginoon. Hindi ko sinasabi ngayon na humingi na kayo, ha? Paalala lang ito sa inyo. Next tayo, ang sabi dyan, ng ikatlo, binabago ni Jesus ang isip. Sabi dyan, binabago ni Jesus ang ating isip. Siya yung nagbabago. Dapat. Ang sabi ng Romans chapter 12 verse 2, ang pagbabago ng buhay ay nagsisimula sa pagbabago ng isip. Kung dati mga negative ang iniisip mo, dapat napalitan na yan ng mga positive. Ang negative po yung maging positive po yan. Halimbawa, sabihin natin, parang hindi yata ako matatanggap sa isang trabaho. Negative agad. Ako lagi ko rin yan sinasabi noon, Pastor Jim, sinabi nga ako. Ako po talaga, sabi ko, napakahina ko po sa lahat ng bagay. Mahina. At sinasabi ko rin, hindi ako nakapag-college. So sabi ko rin, totoo. Pero sabi ko, marami akong kayang gawin. Nung nag-apply ako minsan ng trabaho ko sa Raleigh, sa Plaza Laguna, sa Raleigh. Ang interview, no? Interview kasi exam. Una exam muna, abstract. Ay malabo ang mata ko, kulong pudding at sa kulong pudding. Bagsak talaga ako doon. Kasi naman yung blue ay bugaw pala, kalakpason. Bugaw pala. Hindi, ano talaga ako mahinig sa coloring, sa kulay. Nahirapan ako nung bagsak ako. Tapos, sabi nung nag-interview sa akin, kung i-hire kita, ano ang makagawa mo sa company? Tapos tinanong ko yung nag-interview sa akin, pasado ko ba ito? Sabi ko, bago masagutin. Sabi, pasa, sabi niya, hindi. Nakangiti lang siya. Hindi naman niya sinabi kung bagsak ako, ano. Sabi sa akin, bumalik ka sa ano sunod. Pero sabi niya, ang sagot ko sa kanya, maaaring sa mga pag-aaral, no, kung ano man mga usapin, mahina po ako doon. Pero sa trabaho, makikita doon sa aktwal na paggawa kung ano ang kaya kong may ambag sa company. Sabi ko, try mo po muna ako. Sabi niyo, bumalik ka ng Lunes. Kumplito niyo itong requirement. Hindi na ako bumalik. Hindi na ako bumalik. Eh, malayo po yun. Laguna, mga plaza. Alam niyo ba ang mga ginagawa sa Sarahe? Mga 90s po. Mga tinatay. Mananahin po ako araw sa company. Sarahe. Pagawaan ko yun ng mga bra, panty, mga 90s lahat ng kanos ka na doon sa mga plaza Laguna. Kung mababalik ako, tapos nag-apply ako dito ng Ligger sa Champan pagbalik ko. Kasi malapit ko dito kami nauwi. Malayo yun. May shuttle pero malayo. Mahirap. Mahirap po para sa akin. Pero, sinubukan ko mag-apply. Yung requirements, papakomplito niya lang sa akin. So, ano ba ang nakikita natin, no? Yung negative thought, no? Yung mga kaisipan na negatibo, na mali para sa atin, na parang hindi ko kaya, kailangan palitan natin. Ay, kaya siguro yan. Try ko. Kailangan natin subukan kasi di pa minsan nasusubukan, ayaw na natin. Sa mga anak ko rin, may hinalin mga anak ko sa mga paglalakad sa mga requirement. Parang ako din Sabi ng City Hall, lalaki scholar, ganito yung mga requirements. Wala kami nakuha kahit isang requirements para sa college. Sponsor, scholarship. Bakit na kaya, pag sa mga ganoon? Pero kailangan natin gawin. So minsan, binanghihinaan tayo ng loob. Ang sa atin ang pagbabago ng buhay ay nagsisimula sa ating pag-iisip. Kailangan natin yung isip natin, palitan natin ng positibong pananaw, ng prinsipyong tama. At ang sabi pa dyan, kapag hinayaan natin purihin ang salita ng Diyos ang ating isipan, mapapalitan ang takot ng pananampalataya. Yung paniniwala natin. Alam ko, ganito po, magbigay ko sa inyo.
Alam ko, may plano si Lord. Alam ko, mayroong inilaan sa atin ang blessing si Lord. Pero kailangan natin yung hanapin. Kailangan natin alamin kung ano yon. Ang bawat isa sa atin ngayon, mayroon pong nakalaan na blessings o pagpapala ang Diyos. Kaya lang alamin mo kung paano yun at kung paano ibibigay ng Diyos. So, nasa bawat isa po yun sa atin. Kailangan lang natin palitan. Mag-isip tayo ng maganda. Sabihin mo sa katabi mo, may pagpapala sa iyo si Lord. Kalapitan mo katabi mo. Yung pagpapala ni Lord, kailangan tayo mismo. Nagmumula sa ating isip. Next po, malapit na tayo magtapos. Ano na, no? Ang sabi ka, napapalitan ang kasinungalingan ng katotohanan. Napapalitan ang kalungkutan ng pag-asa. Hindi lamang inaayos ni Jesus ang ating sitwasyon, binabago niya ang ating pananaw prinsipyo. Dapat pong mabago. Kung dati ayaw natin maniwala, ayaw natin baka hindi mangyari, baka hindi makatanggap, o baka hindi ako qualified. Hindi po yung ganon. Sa lahat ng bagay, lagi natin subukan. Sakalang natin sabihin na hindi para sa akin yan. Kasi ang totoo po, pag laging ganon ang nasa isipan natin, talaga po ang tendency po, wala na pong papabago sa buhay natin. Sa KOTC po, maraming ibinibigay po na opportunity ang Lord. Kaya lang nasa atin kung paano. Maraming pong instrument. Nakita po natin, no? Pwede pong manganganta. May mga ministry po tayong bakante. Kulang tayo ng teacher sa kids. Siyempre, pag walang teacher, wala talagang dadalhin na kids si Lord. Sa youth, wala pa rin leader ng youth. Ano, pastora? Wala pa ano. Marami pong kulang. So, kailangan lang natin ilaan. Lord, saan mo ba ako tinatawag? Saan mo ba ako pwedeng ilagay? Sa isip natin. Kapag tayo naglingkod kay Lord, magpagamit tayo kay Lord, ang sinasabi ko kanina na yung inilalaan na blessings ng Lord sa atin, alamin lang natin kung paano ito matatanggap. Sa pamamagitan pala ng ganyang bagay ng paglilingkod, sakalang sa inyo binibigay. So, kailangan mayroong gawin tayo. Amen? Palakpakan nga naman muna natin ang Panginoon. Ayan, sabi ka. Next. Ang pang-apat po, ang kapayapaan ni Kristo ay may kapangyarihan kaysa anumang bagyo. Naniniwala kayo? Amen. Ang kapayapaan ni Kristo ay may kapangyarihan. Ibig sabihin yung kanyang kapangyarihan kahit sa eternity. Sa pangalagay natin, parang hindi siya namumusap, no? Parang hindi siya gumagalaw, parang hindi na sinaranasan. Pero ang sabi, may kapangyarihan kaysa anumang bagyo o pagsubok ng buhay na nararanasan natin. Ang sabi ng Pilipos, chapter 4, verse 6 and 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Tignan niyo po huwag daw mabalisa. Ito yung sasabi ko kanina, na tayong lahat ay may kanya-kanyang pangangailangan. Yung iba kulang sa pera. Yung iba kulang sa pagkain. Yung iba walang trabaho. Yung iba walang, sabihin natin, natatakot magpagamit kasi wala akong talento. Wala akong gift. Pero ang linaw po dyan, hingin, sabi ka, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kailangan natin lumapit kay Lord. Kasi totoo kung marami tayong kakulangan. Yung iba kulang sa pera, sasabi natin lagi yan. Maraming kulang. Yung iba kulang sa tulog. Yung iba kulang sa ganda. Yung iba kulang sa pugi. Hindi, so sapat po yun. Joke na lang po yung iba. Pero ang lahat po ng kakulangan, ang sabi po ng Biblia, sabi ng Pastor Pablo, idulog sa Panginoon. Hingiin. Sino bang humingi kay Lord? Kailangan natin hingin yan sa Panginoon. At ang sabi ko dyan, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ito po yung kanina sinasabi natin na kailangan
isurrender natin ang ating sarili sa Panginoon. Kailangan natin madurog. Ipaubaya natin sa Panginoon kasi ang sabi diyan, ang kapayaan at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat. So ang Diyos ang sumasama, siya ang may control, siya ngayon ang nagbamanage ng buhay natin. Siya ang nangunguna. Siya ang nasa harapan natin. Kapag tumatayo tayo, ang ating Panginoong Kristo ang makikita sa buhay natin. Ang sabi diyan, siya ang mag-iingat sa inyong puso at isip. Kaya na, kontrolado na ang lahat sa ating buhay. Yung ating puso at isip, bakit? Kasi, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo, di ba diniglar na natin, ikaw na ang maghari sa aming buhay. Nung tinanggap natin siya. So, kontrolado yan ng Panginoong Jesus. Ang sabi pa dyan, next, may kapayapaan ang mundo na nakadipindi sa magandang sitwasyon. Tingnan niyo po, no? Ngunit ang kapayapaan ni Kristo ay nananatili kahit may bagyo. Maaaring magulo ang paligid, ngunit tahimik naman ang puso ng taong nagtitiwala kay Kristo. Totoo po yun. Gawin natin literal. May mga lugar, no, na kahit ang lakas ng bagyo, super typhoon, payapa lang sila nasa loob ng bahay. Pero karamihan nagkakagulo na. Bakit? Yung iba kasi binabaha naman. Totoo po yun. Tama? O sino yung mga lugar na binabaha? Alam ko, sa kanila, binabaha doon. Pag ang kalsada na yan, pag tumapo ang tubig yan, bago sa kanila. So sila nag-aalala. Pero, kahit na binabaha sila, payapa pa rin. Makulilipas lang naman eh. Sana nga may ito, may ito at dalang pumasok. Sarap na pagbagan ng bahan. Nung araw ganon, kapag pumahagan yung isda, pero ngayon wala na. Kasi kontaminado na yung mga ilog. Nung araw ganon, pag bumabaha, alam niyo sa Tansa, itong baha lang itong bagyo, yung si Inday, nakahuli ko ako ng ganito kalaking dalang doon sa labas namin sa may kalsada. Pero pinakawala ko pa sinatanot ako, wala nang dito ilog na malapit eh. Ba't may dalang doon? Pinagawa ng tinulog ko doon sa Lipornan. Sumama siguro sa baha. So ganoon nung araw. Kung titignan po natin, no, sabi dyan, ngunit tahimik ang puso ng taong nagtitiwala kay Jesus. Ayaw ba natin nun? Magtiwala tayo sa ating Panginoong Jesus. Next. At ang ikalima, may pagpapanumbalik at tagumpay kay Kristo. Ito po yun. Sa Panginoong Jesus, anuman ang mga napagdaanan natin, meron pong pagtatagumpay. Sa tingin mo lang na parang talunan ka, sa tingin mo ay parang nangihina kasi parang wala naman, parang ang pinapakinggan ng Diyos. Pero hindi po yan totoo. Kasi, ang sabi ka, sa unang Pedro chapter 5 verse 10, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang nagpinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob. Isang pundasyong di matitinan. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. Kung titingnan niyo po dyan, siya ang nagbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitingnan. Kapag na kay Kristo tayo, kahit maraming pagsubok, kahit maraming kulang, kapag si Kristo ang kasama natin, hindi tayo nag-aalala. Amen? Amen. Parang natin ang pagkakas. Isa po sa pinangako ng Diyos na kahit anong pagdaanan natin, kailangan lang nating manatili sa Kanya. Alam niyo kung bakit? Saklat po ni Joel. Ang sabi po dyan, hindi ko po nilagay ang kabuuan po niya na text. Ang sabi ka, na kumala ko ng ilan, ibabalik ko ang mga taong sinira. Bakit taong? Hindi tao, taon. Yung mga taong sinira. Kasi sa panahon na yan, ni Propeta Joel, ang lugar nila ng Israel ay totoo pong nagpadala ang Diyos ng mga maninira. Bakit? Matigas ang ulo ng bayan ng Israel. Hindi na sila sumusunod sa Diyos. Kaya nagpadala siya ng mga bala, ipinasira niya lahat ng mga pananim, so walang mapakinabangan. Naghirap ng tulo. Kaya dyan, sabi nga dyan,
nung nakita ng Diyos na sobrang ng paghihirap at nagbalik loob sa pamamagitan ng Propeta Joel, nagbalik loob ang mga mananampalataya ng Israel, bayan Israel. Kaya ang sabi ng Panginoon dyan, ibabalik ko ng muli ang mga taong nasira sa kanila. Yung kasaganaan, ibabalik ng muli. Kasi ang nasira dyan, kung sa panahon natin yan, maaaring ang nasira ang iyong pangarap. Sa atin, sa panahon natin, pamilya, pananampalataya, tiwala, kinabukasan, ngunit ang Diyos ay Diyos ng restoration. Kasi maaaring sa ating buhay, mayroon mga nasira, nawasak. Pero sa panahon natin ngayon, may ipinangako ang Diyos. Kung doon sa aklat na yan, ni Propeta Joel, sa panahon ng Israelita, na ang Diyos mismo ang hinayaan dyan na mawasak, masalanta, binigyan ng pagkakataon. Pero sa panahon natin, iyan po, ay binigyan niya ng pagkakataon. At ang sabi pa dito, no, kay Jesus may bagong simula, may bagong pag-asa, may bagong buhay, at may bagong tagumpay. Next po. Tingnan po natin. Conclusion. Ang sabi po dyan, hindi ka nilikha ng Diyos upang manatiling diha ng takot, depression, guilt, or trauma. Kung ano man mga napagdadaanan natin sa buhay, kaya hindi ka manalista, maniwala ka sa susunod, meron ka rin. Amen! Ulit natin yun. At kung mga meron, salamat kayo kay Lord, bakit nakasama na kayo? So hindi yan pari-parihas. Ang sabi pa no, ang krus ni Kristo ay hindi lang ang simbolo ng kapatawaran. Ito rin ay simbolo ng kagalingan, kalayaan at pagpapanumbalik. Napakaganda po pakinggan kasi simbolo yung krus ng kalayaan natin. Saan? Kalayaan natin sa kasalanan. Sa lahat, sa takot, pag-aalala, lahat na po, pinalalaya tayo na. At ang sabi pa, kung binuhay ng Diyos sa Jesus mula sa kamatayan, kaya niya rin buhayin ang pag-asang matagal nang namatay sa iyong puso. Amen? Amen. Ito po yung ramon. Ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, kapatid, huwag kang sumuko. Lumapit kay Jesus, siya ang nagpapatawad sa makasalanan, nagpapagaling sa sugat ng puso, nagpapanibago ng isip, nagbibigay ng kapayapaan, at naghahatid ng ganap na tagumpay. Ang sabi ng Roma chapter 8 verse 27, ngunit sa lahat ng bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin. Alam niyo po, nag-uugat ang lahat ng ito sa pagmamahal ng Diyos. Kapag tayo nagtitiwala dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, siya ang dapat nating pagkatiwalaan. Next one, ang laban sa isip, ang sabi ka, ang laban sa isip at damdamin ay maaaring maging totoo. Ngunit, mas dakila ang kapangyarihan ni Yesu Kristo. Walang puso, sobrang masak na hindi niya kayang pagalingin o buuin. Walang isip na sobrang magulo na hindi niya kayang ayusin. At walang buhay na sobrang nasira na hindi niya kayang ibalik. Kay Kristo may pag-asa, may kagalingan, may kapayapaan, may pagpapanumbalik, at may ganap na tagumpay. So, lagi natin tandaan mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. At kung ano man ang mga alalahanan natin ngayon, ipagkatiwala natin ito sa ating Panginoon. Ilapit natin sa Panginoon. Amen. Tayo lahat ay tumayo. Hallelujah. Sige po, awit po tayo.